Where have you been, Vince? Halos 2 araw kong hindi umuwi ng bahay. Saan ka ba nagsusuot? You're aware that I'm pregnant, right? Oo. Pero pwede bang pagpahingahin mo muna ako, Clara? Pagod ako. Mamaya ka na magbunganga. Wow! Imbes na explanation ng marinig ko, yung pagiging reklamador mo na naman ang pinairal mo. Tinatanong lang kita kung saan ka galing. 2 araw kong hindi umuwi. My gosh! Pinag-alala mo ako masyado. Alam mo namang hindi ako pwedeng ma-stress dahil masela ng pagbubuntis ko. Anong gusto mong gawin ko? Mag-stay na rin dito sa bahay ha, Clara? Para ano? Para pareha-pareha tayong magutom. Kaya nga nagtatrabaho ako eh. Para may pangtustos dyan sa batang nasa sinapupunan mo. What? Bakit parang kasalanan ko naman yatang hindi ko kayang suportahan ng sarili ko, ano? FYI, asawa mo ko. At pwede bang sagutin mo nilang ang tanong ko? Imbis na pahabain pa natin ang pagtatalong to. Dahil first of all, hindi sana tayo magtatalo kung sinagot mo ang mga tanong ko sa una pa lang. Pigil inis na sabi ni Clara sa asawa niyang si Vince. Ang kulit mo rin ano? Sinabi ko naman sa'yo na galing ako sa trabaho. Trabaho nga ba? O sa babae mo? Malakas sa sigaw ni Clara. Nagpantig naman ang tenga ni Vince at tiningnan nito si Clara ng masama. Kung paghihinalaan mo lang naman ako, mas mabuti pang huwag ka nang magtanong. Lintik na buhay to. Bakit, Vince? Wala na ba akong karapatang manghimasok sa buhay mo? Mag-asawa tayo, Vince. At magkakaanak na tayo. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, puro pasakit na lang ang binibigay mo sa akin. Nagre-reklamo ka ba? Nagsisisi ka na bang pinakasalan mo ako ha, Clara? Marahas ay hinawakan ni Vince si Clara sa balikat nito. Agad namang tinanggal ni Clara ang kamay ni Vince sa balikat niya. Ngunit masyadong mahigpit ang pagkakahawak ni Vince, kaya hindi niya ito maalis. Nasasaktan ako, Vince! At sinong asawang hindi magre-reklamo kung puro pambababaeng inaatupag mo, ha? Huwag mong irason sa akin yung trabaho mo. Dahil alam nating pareho na hindi ka hahayaan ng boss mong sumama sa business trip dahil hindi naman ganun kataas ang posisyon mo sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo ngayon. So ano ang pinapalabas mo? Na hindi ako magaling na empleyado? Alam rin natin pareho na mas magaling ako sa'yo, Clara. Babae ka't lalaki ako. At marami akong kayang gawin kumpara sa'yo. At isa pa, wala kang pakialam kung mambabae man ako o hindi. Sa araw-araw rin na ginawa ng Diyos, puro pagbubunga mo na lang naririnig ko sa tuwing nasa bahay ako. Marahas na tinanggal ni Clara ang kamay ni Vince at agad niya itong sinampal. Kung maayos ka lang sanang lalaki, hindi sana ako magkakaganito. Ikaw ang rason kung bakit puro sigaw ng maririnig ng mga kapitbahay natin galing mismo sa loob ng bahay na to. Kasalanan mo, Vince. Ilang beses ka na bang umuwi ng may kasamang babae, ha? Hindi lang 2 beses, Vince. Pero tiniis ko yon dahil iniisip kong kapakanan ng batang nasa sinapupunan ko. At iniisip kong kasal tayong 2. At alam mo kung gaano kasagradong usaping kasal. Nanginginig na sambit ni Clara at hindi na nito napigilan pang umiyak. Ngunit matigas ang puso ni Vince. Nanatili lang siyang nakahawak sa pisngi niya habang masamang nakatingin kay Clara. Kinokontrol ang sarili na hindi niya pagbuhatan ng kamay ng asawa. Alam mo, dapat pala hindi na ako umuwi. Buwisit na bahay. Buwisit na buhay. Buwisit ang lahat sa akin magmula ng mapangasawa kita, Clara. Sigaw ni Vince at tinalikuran si Clara. Naiwan naman si Clara sa sala na halos napaupo na lang sa sofa. Hindi maintindihan kung bakit ba nagawa niya pa rin naman natili sa piling ni Vince kahit sobrang hirap na ng pinagdaanan niya. Oh, Clara, ikaw pala yan. Nag-away na naman ba kayo ni Vince? Ate Sandy. Yun na lang ang tanging nasabi ni Clara at matakbong tinungo ang ate niya upang yumakap. Sabi na nga ba, sa tuwing pupunta ka rito sa bahay, namumugto yung mga mata mo. Hindi ka naman nagsasawa ha, Clara? Halos araw-araw na lang yata yung pag-aaway ninyo. Aba, hindi na healthy yung relasyon nyo ha? At mas lalong hindi yan healthy sa'yo, lalo pat nagdadalang tao ka. Ate, anong gagawin ko?
Kahit sobrang sakit na ng pinaparamdam sa akin ni Vince, hindi ko pa rin siya magawang iwan. Mahal na mahal ko pa rin siya, ate. Clara naman. Alam ko namang hindi ako pwedeng manghimasok sa relasyon nyo dahil kapatid mo lang ako. Pero hindi ko na kaya yatang maatimang makita kang palaging umiiyak. Oo, alam kong nagmahal ka lang naman. Pero Clara, ang sobrang pagmamahal nakakasama, nakakasira, at hindi magandang naidudulot nito sa atin. Payo ni Sandy kay Clara habang hinihimas-himas nito ang buhok ng kapatid. Si Sandy ay panganay na kapatid ni Clara. Ito ang palaging takbuhan ni Clara sa tuwing mag-aaway silang dalawa ni Vince. Alam ko naman yun, ate. Pero hindi pa rin kasi ako nawawala ng pag-asa na magbabago si Vince eh. Alam mo naman ang mga pinagdaanan naming dalawa nang hindi pa kami kasal, di ba? Hindi naman ganyan dati si Vince eh. Stress lang siya kaya siguro ganon. Tinampal naman ni Sandy ang noo ni Clara. Clara naman, huwag ka namang magpakamartir. Nakikita mo naman masyado ka ng inaabuso ng asawa mo. Talagang nagawa mo pa rin siyang hayaan. Bakit hindi mo hiwalay ng asawa mong yun? Dito ka na muna sa akin hanggang sa makapanak ka. Kaya naman kitang buhayin eh. Hindi na, ate. Hindi naman pagpapakamartir ang tawag dito eh. Pagmamahal yun, ate. Alam kong sobrang tanga ko sa part na magsistay pa ako kahit niloloko na ako. Pero wala akong magagawa. Na hindi ko madiktahan ng puso ko na tumigil sa pagtibok pagdating kay Vince. Mahirap kalabanin ng damdamin, ate. Hayaan mong gawan ko to ng paraan. At pangako, kapag hindi ko na kinaya, ako mismong makikipaghiwalay kay Vince. Wala nang nagawa si Sandy kundi hayaan si Clara sa naging desisyon nito. Totoo kasing mahirap kalabanin ng sariling damdamin. Danas niya na yan lahat, lalo na kung magiging nanay ka na. Halos magngit-ngit sa galit si Clara nang umuwi si Vince isang gabi na may kasamang babae. Hindi lang ibang babae dahil pinsan niyang iniuwi ni Vince sa bahay nila. Anong ibig sabihin nito, Glyza? Hindi ba obvious, Clara? Girlfriend ako ng asawa mo? Nakangising sagot ni Glyza. Agad sinugod ni Clara si Glyza at ginawaran ng malakas sa sampal at sinabunutan. Ang kapal ng mukha mo? Alam mong pamilyadong tao haharating mo? Kinukulang ka pa ba sa mga lalaking na ikama mo, ha, Glyza? At pati asawa ko nilalandi mo? Hindi ko nilandi si Vince, Clara. Siyang kusang lumapit sa akin. Malay ko bang malandi rin yung asawa mo? At saka pa, diba? Bitawan mo nga ako. Kasalanan mo rin naman. Puro pagbubo mo nga ang ginagawa mo sa asawa mo. Imbis na asikusuhin mo siya dahil pagod siya sa trabaho niya. At talagang may lakas ka pa rin ng loob na sagutin ako, no? Saan ka ba kumukuha ng kakapalan ng mukha para sabihin yan sa akin, Hang Glyza? Lintik ka? Marahas sa tinulak ni Clara si Glyza. Agad namang dinalahon to ni Vince. Nakakapasok pa lang. Bakit mo tinulak si Glyza, Clara? Lintik ka rin, ano, Vince? Anong gusto mong gawin ko? Matuwa ako dahil may inuwi kang babae sa pamamahay nating dalawa. Ang kapal rin ng apog mo. Pinalagpas ko lahat ng panloloko mo sa akin. Pero ito, hindi ko yata mapapalagpas pa. Sa dinami-raming babae, pinsan ko pa talaga, ha, Vince? Pinsan ko pa talagang ginawa mong kirida. Sabagay, hindi mo naman talaga afford ang classy girl, ano? Kaya sa pokpok ka lumapit. Sigaw ni Clara. Ngunit nagulat si Clara nang malakas siyang sinampal ni Vince. Matagal na kitang pinagbibigyan sa pagbubunga nga mo sa akin, ha, Clara? Pero ngayon, hindi na ako makapagpigil. Anong karapatan mong sabihin sa akin lahat ng yan, ha? Wala kang karapatan, Clara. Asawa lang kita. Malakas siyang sinampal ni Clara si Vince. Oo, asawa mo lang ako. Pero may karapatan akong magalit, manakit, at higit sa lahat, magwala dahil sa panloloko mo. Matagal na rin akong nagtitimpi, Vince. Matagal na rin akong nagtitiis. Tiniis ko lahat dahil akala ko magbabago ka pa. Pero parang wala ng pag-asa eh. Imbis kasi na magbago ka, parang lumala pa. Napapatanong nga ako sa sarili ko eh. Mukha kasing malaking pagkakamali na pinakasalan pa kita.
Talaga? Kung ganun, bakit hindi mo magawang iwan ako ha, Clara? Bakit hindi mo magawang makipaghiwalay sa akin? Huwag mo kong yabangan, Clara. Alam kong hindi mo ako kayang hiwalayan dahil alam kong sa kabila ng lahat, bulag ka pa rin sa pagmamahal mo sa akin. Nakangising sa Adam ni Vince. Ngumisi rin si Glyza. Grabe, Clara. Hindi ko aakalaing ganyan ka magmahal. Sagad na sagad. Nakakaawa ka. Sinugo ni Clara si Glyza at malakas sa sinampal. Ganun rin ang ginawa niya kay Vince. Sinabi ko bang sumabat ka sa usapan ha, Glyza? Wala kang karapatang magsalita, lalo na't alam mo sa sarili mong kirida ka. At anong sabi mo, Vince? Hindi kita kayang hiwalayan? Talaga lang ha? Bakit? Kaya mo ba akong hiwalayin ha, Clara? Kumahan. Alam ko kung gaano ka kabaliw sa akin. Maaring tama ka, Vince. Bulag nga ako dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Nagpakabulog ako noon. Pero ngayon, hindi ko na yata kayang tiisin lahat. Kaya kitang iwan ngayon mismo at hayaan kayo magsama ng pokpok na yan. Tapos na ako sa pagpapakamatir sa'yo, Vince. Umay na ako sa paniloko mo. Naawa na rin ako sa sarili ko. Bakit ko nga ba pinipilit ang sarili ko sa'yo? Eh maganda naman ako. At isa pa, mas magaling ako sa'yo. What? Ang yabang mo rin, no? Akala mo kaya mo? Hindi mo kayang wala ako, Clara. Lalo pa ngayon na nagdadalang tao ka. Alam kong hindi mo kayang palakihin ang anak mo ng walang ama. Kasi di ba sabi mo, ayaw mong mag-ayos siya sa'yo? Lumaki ka rin ng walang kinikilalang ama, remember? Kaya huwag mo kong ibangan. Lumayas ka kung gusto mo. Alam ko namang babalik at babalik rin sa akin. Malakas pang tumawa si Vince habang nagpipigil naman sa galit si Clara. Pinipigil niya rin ang sariling maiyak. Dahil sa kabila ng katapangan na pinapakita niya, nakakubli pa rin ang kahinaan niya. Ang walang kilalaning ama ang magiging anak niya katulad niya at ng ate Sandy niya. Nagkakaamali ka. Dahil kahit walang amang kilalanin ng magiging anak ko, hindi na big deal yun sa akin. Kaya kong palaki ng anak ko nang wala ka, Vince. Halos mapapikit siya nang maramdaman niya ang sakit ng kanyang tiyan. Halos matumba pa siya nang may maramdaman siyang likudo na lumalabas galing sa gitna niya. Dugo! Bulalas ni Glyza na nakaturo sa binti ni Clara. Oh my gosh! Ang anak ko! Hindi napigilan ni Clara ang sarili na mapahagulhol nang makita ang dugo na dumaos-dos mula sa hita niya. Nataranta naman si Vince na lumapit kay Clara, ngunit tinulak to ni Clara. Ano ba, Clara? Dinudugo ka na't lahat-lahat nag-iinarte ka pa. Wala kang pakialam, Vince. Kasalanan mo lahat ng to. Sigaw niya. Ngunit hindi na narinig pa ni Clara ang sinasabi ni Vince nang magsimula ng mandilim ang paningin niya at tuloy na siyang mawala ng malay. Dali-dali namang binuhat ni Vince si Clara at dinala sa ospital. Halos magngit-ngit sa galit si Vince nang ibalita sa kaninong doktor na nakunan si Clara dahil sa stress. Mabuti namat naisipan mong umalis pagkatapos mong patay ng anak natin. Hindi ko yata maatim na makita yung pagmumukha mo pa rito sa pamamahay ko. Galit na sabi ni Vince. Huwag na huwag mong isisisakan ang nangyari. Na-stress ako dahil sa panuloko mo sa akin. Kaya huwag kang magsalita na para bang kasalanan ko ang lahat. At isa pa, kahit hindi mawala ang anak ko, aalis ako at iiwan kita. Mariing sabi ni Clara at iniwan si Vince sa loob ng kwarto. Halos 3 araw na rin ang lumipas magmula nang makunan si Clara. At hindi na kinaya ni Clara makita pa si Vince. Lalo pa, at ito ang dahilan kung bakit nakunan siya. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para maging matapang ha, Clara? As far as I know, you can't live without me. Patutunayan ko sa iyong kaya ko, Vince. Kaya huwag kang humarang sa daan ko. Dahil napaghahalataan sa ating dalawa. As hindi mo kayang wala ko. Hindi mo kayang maiwan. At takot kang mag-isa sa buhay. But, sa bagay, babaero ka nga pala, no?
Kaya ngayon kahit 10 babae pang dalhin mo sa bahay na to, malayang malaya ka na. Sana lang hindi ka maiwang luhaan at walang laman ng pitaka sa huli. Agad na lumabas si Clara ng bahay, bitbit ang malaking maleta. Ni hindi niya maramdaman ang bigat ng bagaheng dala niya dahil sapat ang bigat sa dibdib niya upang manghina siya. Sapat ang bigat sa dibdib niya upang tumulo ang luha niya habang tinatahak ang daan papunta sa bahay ng ate Sandy niya. Ate! Pagtawag ni Clara sa ate Sandy niya nang makarating siya sa bahay nito, agad namang sinalubong ng yakap ni Sandy si Clara. Tahan na, Clara. Ate, wala na ang baby ko. Alam ko, pero huwag ka sanang panghinaan ng loob. Lumaban ka, Clara. Kung alam ko lang na dito kami hahantong ni Vince, hindi ko na sana minadali ang kasal naming dalawa. I blame myself to Ate Sandy. Bukod sa nagpakamartir ako, nabulag rin ako ng sobra dahil sa lintik na pagmamahal na yan. Kaya heto ako ngayon. Hindi alam kung makakabangon pang muli. Mas masakit pang pagkawala ng anak ko kaysa sa paniloko ng ginawa sa akin ni Vince, ate. Huwag mong sisirang sarili mo, Clara. Katulad nga ng sinabi mo, nagmahal ka lang pero hindi mo kasalanan lahat. Naiintindihan mo? Palagi mong tatandaan, lahat ay pwedeng magbago. Lahat pwedeng magsimula muli. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Makakabangon ka pa. Pwede ka pang magsimula muli. Basta tutulungan mo ang sarili mo. Dahil hindi kita kayang tulungan. Ang tanging kaya ko lang, alalayan ka. Sarili mo lang ang makakatulong sa'yo, Clara. Hindi ko alam kung paano, ate. Hindi ko na makita ang sarili ko na nakangiting muli. Hindi ko na makita ang sarili kong maging masaya ulit. Masyado nang malabong lahat para sa akin. Masyadong masakit. At nandito na ako sa punto ng buhay ko na gusto ko nilang sumuko. No, hindi ka pwedeng sumuko, Clara. Kasi sa mundong ginagalawa natin, kapag sumuko ka, talo ka. Hahayaan kitang magpahinga muna, pero hindi ako makakapayag na sukuan mo ang sarili mo. Nandito ako para gabayan ka. Nandito ako para samahan ka sa lahat ng healing process mo. Kapatid mo ako, Clara. Kaya mahirap para sa akin makita kang nagkakaganyan. Pero alam ko namang kaya mo yan. Mas lalong napagulhol si Clara dahil sa sinabi ng ate Sandy niya. Bakit ganun, ate Sandy? Nagmahalan naman ako. Pero bakit kailangan ko pang masaktan ng ganito? Alam ko naman na kaakibat ng pagmamahalang masaktan tayo. Pero bakit parang sobra naman yata ito? Alam kong tanga ako pagdating sa pag-ibig. Pero deserve ko bang masaktan ng ganito? Deserve ko bang magdusa ng ganito kalala? Kasi ate, ang hirap eh. Ang sakit-sakit na. Palaisipan pa rin sa akin ng lahat. Kung bakit biglang nagbago si Vince isang iglap. Kung bakit bigla na lang siyang nababae. Kung bakit bigla na lang siyang nawalan ng pakialam sa akin. Kahit alam niya nga sa sinapupunan kong anak niya. Ang sakit ang isipin ni dahil sa pagbabago niya. Na walang magiging anak sana namin. Na iningatan ko sa loob ng tiyan ko ng 6 na buwan. Hindi ko alam, Clara. Pero kasi, ang lalaki kong maglolo ko yan. Wala sa tagal ng pagsasama niyo yan. Wala rin sa kung gaano katatag ang relasyon niyo. Marami na akong nakitang cheating issues sa social media. May mga lalaking sobrang ganda ng treatment sa girlfriend niya para matakpan ang panulokong ginagawa niya. May lalaki rin na pa-victim at manipulative. At syempre, may lalaki rin na lantaran ng panuloko. Kagaya ng asawa mo. Hindi mo deserve ng ganyang sakit, Clara. Sa totoo lang, kahit naging bulag ka sa pag-ibig, naging martir ka, hindi mo deserve lahat ng yan. Ang mali mo lang talaga hinayaan mong mananaig ang puso kaysa sa isip mo. Hindi ko na alam ang gagawin natin, Sandy. Please help me. Kagaya ng sinabi ko sa'yo kanina, hindi kita kayang tulungan. Hindi dahil sa ayaw ko. Pero hindi ko kasi alam kung paano at kung anong klaseng tulong bang kailangan mo. Kaya ang magagawa ko lang, gabayan ka. Dahil katulad din ng sinabi ko kanina, sarili mo lang ang makakatulong sa'yo. Kaya tumayo ko dyan, imbis na gugulin mo ang oras mo kakatanong sa sarili mo kung anong mali sa'yo or kung deserve ba lahat ng sakit na dinulot ni Vince, mas mainam na libangin mo ang sarili mo. Hahayaan kitang magluksa ngayong araw. Pero bukas, please lang,
Sumama ka sa akin. Maglakad-lakad tayo para maging fresh ang utak mo. Meditation ang kailangan mo, hindi overthinking. Inalalayan ni Sanding tumayo si Clara at pinunasan nito ang butil ng luha niya. Ngumiti si Sandy at hindi pinakita ang sakit na nararamdaman niya para sa kapatid niyang si Clara. Dahil kung ipapakita ni Sandy kay Clara ang pinanghihinaanin siya ng loob sa tuwing makikita si Clarang umiiyak, baka mas lalong panghinaanin siya ng loob. Lumipas ang araw, linggo, hanggang sa umabot ang buwan na nanatiling durog ang puso ni Clara. Ngunit katulad ng sinabi ng ate Sandy niya, hindi siya hinayaang imukmok ang durog ng puso. Tinulungan siya ng ate Sandy niya na maging mas matapang. Nilibang ni Clara ang sarili sa ibang bagay. Sinasama siya ng ate Sandy niyang mag-gym, mag-jogging, kumain sa labas, mag-out of town, at kung ano-ano pang pwedeng gawin para lang malibang siya. Ate Sandy, hindi mo na kailangang pang isama ako sa workplace mo. Nagmumukha tuloy ako nitong Kender. Nakasimangot na sabi ni Clara ng isang araw, sinama siya ni Sandy sa pinagtatrabahuan niya. Isang manager si Sandy sa isang bangko at naisipan niyang isama si Clara para i-recommend para makapagtrabaho. Ano ka ba? Gusto kitang tulungan makahanap ng trabaho, Clara. Sayang naman yung pinag-aralan mo kung hindi mo magagamit. At isa pa, para malibang ka rin, di ba? Baka kamo na bibigatan ka na sa gastusin sa bahay, Ate Sandy. Sira ka. Kahit mabaon pa ako sa utang, ayos lang no. Ang importante sa akin ay maging okay ka, Clara. At magkasama tayo. Hindi kita kayang tulungan na ma-heal ka agad. Pero kaya kong gumawa ng paraan para kahit papano. Makita ko yung ngiti mo sa labi. Yung ngiting walang bahay ng pagpapanggap. Ate naman, kaya aga-aga pinapaiyak mo ko. Mahiya ka naman. Ang daming tao. Nakakayang makita nilang umiyak ako dito. Natatawang sabi ni Clara at pinupunasan ng luha sa mga mata. Anak nam, anong nakakayak sa sinabi ko ha, Clara? Umayos ka nga. Baka sabihin nila bad ate ako at pinapaiyak kita. Napakamot pa sa kilay si Sandy at inaya nang pumasok si Clara. Nakapagtapos ng college si Sandy at Clara at parehong accountancy ang kursong tinapos nila. Kaya gano'n nilang ka-confident si Sandy na matatanggap si Clara sa bangkong pinagtatrabahuan niya. Ano ate? Pasok daw ba ako? Tanong ni Clara matapos siyang interviewin. Hindi pero may in-offer sa akin yung boss ko na tiyak magpapasaya sa'yo. Ano yun? Sa ibang branch ba ako ma-assign? Ayoko ate. Gusto ko magkasama lang tayong dalawa. Siraha ka talaga ano? Kinasal ka na't lahat-lahat, ayaw mo pa rin mahiwalay sa akin? At oo, sa ibang branch ka sana i-assign ng boss ko dahil may nakikitaan ka niya ng potensyal. Saang branch ba yun ng bangko? Saang lugar? Sa main branch, Clara. At sa Singapore main branch ng bangko namin. Dahil international to remember. Napaawang ang labi ni Clara dahil sa binalitang yon ng ate Sandy niya. Halos magtatalon siya sa tuwa dahil sa narinig. OMG ate! Hindi ako tatanggi. Gustong-gusto ko yan. Bukod sa malaking opportunity yan, new environment rin para sa fast healing ko. Bulalas pa ni Clara at agad na niyakap ang ate Sandy niya. See? I told you matutuwa ka. At maganda talagang advantage to, lalo na nagmo-move on ka. Masaya kung hindi ka tumanggi. Next week na agad ang flight mo. Dahil urgent hiring na sila talaga this month. Pasalamat ka dahil na-secured mo na agad yung slot. Iba talaga kapag malakas ang kapit ng kapatid sa boss, ano ate Sandy? Masama namang tiningnan ni Sandy si Clara. Huy, huwag kang hang maingay. At hindi ko rin ginamitan ng pagka-manager ko yung pag-hire nila sa'yo ha. Sadyang magaling ka lang talaga. Nakitaan ka nila ng potensyal. Walang kinalaman ng pagiging magkapatid natin dito. Walang bias na naganap. Ikaw talaga ate Sandy. Sobrang seryoso mo palagi sa buhay. Binibiro lang naman kita. Alam ko naman na sobrang linis mong manager. At walang bias ang nangyari pagdating sa pagiging leader mo. Mabuti ng malinaw, Clara. Baka kasi maraming maka-misinterpret eh.
Ayoko mabahidan ng pagkakamali ang pagiging matapat kong empleyado. Natatawang sabi pa ni Sandy. Ayun na nga. Pero baka mamiss mo ako ha kapag nasa Singapore ka na ate. Puntahan mo lang ako ron. Hindi ka pa nga nakakalis, ang dami mo nang sinasabi. Ayusin mo muna yung mga requirements na hinihingi nila. Here's the list. Magkita na lang tayong dalawa sa bahay. Inabot ni Sandy ang listahan kay Clara. Nakangiti namang umalis ng bangko si Clara upang simulan ng asikasuhin lahat ng requirements na nakasulat sa hawak ng papel. Mag-iingat ka rin, Clara. Tawagan mo ako kapag nakarating ka na ha. At tawagan mo ako kapag may bakante kang oras. Baka naman kapag nakarating ka na sa Singapore, makalimutan mo na ako ha. Baka makalimutan mo nang tumawag. Oo ate, hindi ko kakalimutan yan. Grabe, mukha talaga akong 18 years old na first time magbubukod ng bahay dahil sa inaakto mo. Ngayong araw ang alis niya papuntang Singapore. Dala pa rin niya ang sakit at puot sa puso niya. Ngunit hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na makabangon muli. Dala niyang pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang sarili at ang ating niyang si Sandy. At umaasa rin siya na sa ibang bansa niya mahahanap ang kapahingahan at kasiyahan ng sariling matagal nang nawala. Ang totoo, ayoko sanang malayo sa'yo, Clara. Ayoko sanang maghiwalay tayong dalawa. Kaso sa tuwing naisip ko na nasa iisang bansa lang kayo ng taong dahilan kung bakit turog ang puso mo, mas pipiliin ko nang malayo ka sa akin para tuloy nang mahilom ang sugat dyan sa puso mo. Dahil ayoko makita kang magdurusa habang ang mga taong nanakit sa'yo nagsasaya. Hindi napigilan ni Clarang maiyak dahil ramdam na ramdam niya ang malasakit sa kanyang ate Sandy. At sobrang saya na nagkaroon siya ng kapatid na kasing buti ni ating Sandy niya. Sobrang swerte ko talaga sa'yo ate, na ikaw naging kapatid ko. Simula pa ng una, hindi mo na ako pinabayaan. Simula nang mamatay ang mga magulang natin, hindi mo hinayaang maramdaman ko na mag-isa na lang ako. Hindi mo rin hinayaang malayo ang loob ko sa'yo. Thank you ate Sandy. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Kaya isa ka sa rason kung bakit tinanggap kong offer ng boss mo. Gusto ko mabigyan ka ng magandang buhay. Ikaw talaga? Kahit wag mo na akong isipin, Clara. Sarili mo na lang at tupagin mo, ayos lang ako. Kontento na ako sa kung anong meron ako ngayon, Clara. Kaya wag mo akong masyadong alalahanin ha. At please lang, wag mong isubsub ang sarili mo sa trabaho. Magsaya ka rin, makipagkaibigan, makipag-socialize ka. Tapos ikwento mo sa akin lahat ng experience mo, okay? Yes ate, pangako. Sa muling pagbalik ko, maayos na ako. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Nakangiting sabi ni Clara habang nakataas ang kamay, sinyalis na nangangako nga siya. Halos walang mapaglagyan ng say ni Clara nang sa wakas, makarating na siya sa Singapore. Agad siyang sinalubong ng isa sa makakatrabaho niya upang isama sa matutuluyan niya. Ate Sandy, kararating ko lang. Masiglang sabi ni Clara sa telepono habang kausap ang ate Sandy niya. Mabuti naman kung ganoon. Magpahinga ka muna dyan, Clara. Ang bilin ko sa iyo, ha? Oo, ate, huwag kang mag-alala. Mag-iingat ka dyan. Matapos ibaba ni Clara ang telepono, nagsimula na siyang mag-ayos ng gamit. Hindi naging madaling unang araw ni Clara sa trabaho. Hindi niya alam kung paano makikipagkaibigan. Nahirapan siyang makipagsabayan sa mabilis na kilos ng mga katrabaho niya. Ngunit dahil magaling si Clara pagdating sa trabahong meron siya, naging financial analyst siya. At habang patagal ng patagal, nakasanayan niya na ang kagawian ng mga empleyado sa bangko. Makalipas ang 6 na buwan, naging magandang performance si Clara sa bangko at itinaas pa nito ang posisyon niya. At hindi na rin katulad ng dati ang pakiramdam ni Clara. Sa mga araw, linggo at buwan, nasanay na rin siyang mag-isa. Naroon pa rin naman ang trauma at sakit dulot ng kanyang nakaraan. Ngunit masasabi niya nga may improvement na. Bakit naman hindi ka nagsabi na dadalaw ka pala ate? Na hindi mo lang kita nasundo sa airport. Nakasimangot na sabi ni Clara. Siyempre, surprise nga diba? Magiging surprise pa ba kung sinabi ko sa'yo? Shh. Well, kumusta ka naman dito? So far so good ate.
Sa 6 na buwan ko rito, mukhang nasasanay na ako sa culture nila. Grabe. Ikaw ate, kumusta ka? Wala ka bang balak magpa-assign dito? Ayan rin ang isa sa rason kung bakit biglaan ang pagpunta ko rito. Gusto ni boss na ilipat rin ako sa pinagtatrabahuan mo. Okay lang naman sa akin. Dahil andito ka naman. Napatalo naman sa tuwa si Clara at agad niyakap si Sandy. Talaga? Ang grabe, gusto ko yun ate. Pabor na pabor ako dyan. At isa pa, nakabili na rin naman ako ng bahay at sasakyan dito. Hindi mo na kailangan pang gumastos sa renta ng apartment at transpo. Ang hirap kasing iwan ng Pilipinas, Clara eh. At saka, hindi pa naman ngayon. Baka next year pa ako ma-assign dito. Gusto ko lang talagang i-check ang bangko kung maayos ba. Pero tingin ko maayos naman. Mataas na rin ang posisyon mo sa bangko. Mas mainam yun. Ginalingan mo masyado. Siyempre naman, masyadong competitive ang kapatid mo Ate Sandy no? Huwag ka nang magtaka. Napakagikik pa si Clara habang tinuturo ang sarili. Eh yung puso mo, kamusta na? Sandaling natigilan si Clara, ngunit nang makabawi ay ngumiti ito. Hindi pa rin hilom, pero masasabi kong malaking improvement ate. Hindi na kagaya ng dati na konting kibot, naiiyak ako. Hindi na rin katulad ng dati na palagi akong iniisip yung mga masayang alaala namin dalawa na Vince. Kaya ko na rin maging masaya ng hindi pilit. Kaya ko na rin mag-isa. Masaya akong marinig at malaman lahat ng yan, Clara. Sana magtuloy-tuloy ng paghilo mo. Diba sabi ko naman sa'yo, sarili mo lang ang makakatulong sa'yo. Malaking tulong rin ang pagpunta ko rito sa Singapore ate. Sobrang naging fresh ang utak ko. Linis na para bang nawala lahat ng isipin ko. Mas okay yun. Kaysa naman palaging mugto ang mga mata mo sa tuwing makikita kita nung nasa Pilipinas ka pa. Masaya akong makita ulit ang pagbalik ng sigla ng mga mata mo. Thank you sa'yo ate. Credited lahat ng paghilom ko sa'yo. Sambit ni Clara. Lumipas muli ang araw, linggo, maging ang mga buwan na naging maayos ang pamumuhay ni Clara. Unti-unti na ring naghihilom ang sugat sa puso niya. Ang lahat ng sakripisyo niya sa kanyang trabaho ay nagbunga na lalo pa nang magsimula siyang sumasahod ng 6 digits every month. Nakapundar siya ng sariling bahay hindi lang sa Singapore, maging sa Pilipinas, ay bumili siya ng bahay para sa kanya at sa Ate Sandy niya. Ano ka ba, Clara? Sobra-sobra naman yata to. Talagang bahay at sasakyan ang binili mo sa akin, ano? At bakit 2 sasakyan to? Deserve mo lahat ng yan, ate. At isa pa, yung isang kotse, akin yan. Natatawang sabi ni Clara habang kausap niyang Ate Sandy niya sa telepono. Ha? Don't tell me uuwi ka na dito sa Pilipinas. Uuwi nga ako. Lalo pa ngayon na nagbago ng isip mo at hindi mo tinanggap ang alok ng trabaho dito sa Singapore. Tsaka kailangan ko rin ng sariwang hangin na galing sa Pilipinas. Ganun ba? Inform me kung kailan ha, para may pagluto kita. Ayoko nga. Surprise lang gagawin ko. Dahil katulad ng ginawa mo sa akin, ganun rin ang gagawin ko sa'yo. Pang-aasar pa ni Clara. Narinig pa niyang mahinang pagtawa ng Ate Sandy niya sa kabilang linya. Matapos nilang mag-usap, agad na nag-book ng flight si Clara pa uwi sa Pilipinas. Natawa pa siya nang ma-imagine niya ang reaksyon ng ate niya kapag nakita siya. Clara, balita ko uuwi ka doon ng Pinas? Oo Leslie, pero hindi naman for good. Nag-take lang ako ng leave for 1 month. Sagot ni Clara sa kaibigan niyang si Leslie. Halos 1 taon na rin nagtatrabaho si Clara sa Singapore at nakilala niya si Leslie sa bangko na pinagtatrabahuan niya. Bank teller si Leslie. Pinere nito kagaya ni Clara. Mabuti naman. Dapat makatanggap ako ng maraming pasalubong since 1 buwan ka roon. Namimiss ko ng pagkain Pinoy. Kung gusto mo, buhatin ko na rito ang buong Pilipinas para sa'yo, ano? Try mo nga, Clara. Ay, hindi ka talaga marunong magbiro kahit kailan. Sensya na ha. Eh di ikaw ng best joker, Leslie. Sarkastikong sabi ni Clara. Nang makarating si Clara sa Pilipinas, sa airport pa lang, halos hindi na siya magkaundugaga dahil sa sobrang excitement. Hindi niya kasi pinalam sa Ate Sandy niya na ngayong araw ang uwi niya.
Pinalipas niya muna kasing 1 linggo bago siya tuluyang umuwi ng Pinas. Sinalubong si Clara ng napakalamig na hangin paglabas niya ng airport. "It's nice to be back here." Usal pa ni Clara bago tuluyang nagpara ng taxi. "Clara?" Natawa si Clara nang makita niyang reaksyon ng ate Sandy niya. Gulat na gulat ito nang makapasok siya sa bahay at halos hindi na matikang mawibig dahil sa pagkabigla. "Surprise! Lintik ka? Akala ko next month ka pa uuwi. Napaaga naman yata. Grabe, hindi talaga ako in-inform." "Siyempre ate. Gusto ko rin namang makitang reaksyon mo. Grabe, na-miss kita ate. Ang akala ko, madadatnan kung may kasama kang lalaki rito. Talagang wala kang balak mag-asawa, no?" "Ha? Sira ulo ka ba? Lakas ng amats mo, Clara. At isa pa, may balak rin naman ako. I'm just waiting for the right person. No rush, no pressure. Just waiting." Napahagikik pa si Sandy. Napaaw naman ang labi ni Clara. Bakit parang meron na?" Si ate, nagdadalaga na. Mukha mo, tumatanda na ka mo. Malapit na ngang mawala ang edad ko sa kalendaryo eh. Ay siya, huwag na nating pag-usapan yan. Mabuti na lang talaga't nakapagluto ako. Tara na, kumain ka. Masayang dumulog sa kapagkainan si Clara. Pinasadahan niya pa ng tingin ng kabuuan ng bahay na nabili niya para sa kanyang ate Sandy. May katamtamang laki lang ito at napakaganda ng motif. Samantala ang bahay namang nabili niya ay katabi lang din ng bahay na nabili ng ate Sandy niya. Kaya hindi hassle kapag gusto niyang bisitahin ito. Grabe, ang ganda pala talaga ng bahay na to, no? Mamaya bibisitahin ko rin yung akin. Oo nga pala, doon ko ginarahe ang sasakyan mo ha, para naman magmukhang may tao ano. Kailan mo balik tirhan yan? Di ba may bahay ka pa sa Singapore? Paano yan? Pabubulok na lang. Hindi naman ate, dito pa rin naman sa Pilipinas bala kong tumira. Binili ko lang talaga yung bahay sa Singapore just in case na gusto ko nang magstay dito. Eh di mabebenta ko. Tapos yung pera, gagamitin ko pang negosyo. Wow, nice idea ha. Gusto ko yung mindset mo. Sosyo tayo sa business na ipapatayo mo ha. Sige ate, mas mabuti yun. Nakangiting sabi ni Clara at nagsimula ng kumain. 3 araw nang nakalipas ang makauwi si Clara sa Pilipinas. Pansamantala siyang nakatira sa nabili niyang bahay. Hello Clara, ano kasi, pwede mo bang ihatid sa akin dito yung isang brown envelope sa table ko sa kwarto? Kailangan ko kasing ipasa yun today. Saan ni Sandy sa kabilang linya? Agad namang pumayag si Clara. Tutal, gusto niya rin namang mag-shopping ngayong araw, then nakaramdam na siya ng pagkabagot. Thank you Clara, nabala patuloy kita. Hindi ate, bala ko talagang mag-shopping ngayon. Ang boring sa bahay. Hindi ako sanay walang ginagawa or walang trabaho. Ano kaya ka mag-work ako dito pansamantala no? Naku wag na, magpahinga ka na lang. Bakasyon mo diba? Libangin mo na lang ulit ang sarili mo. Kung gusto mo, mag-out of town ka or kaya naman ng beach. Para saan pa nag-take vacation ka? Kung magtatrabaho ka rin na naman pagdating dito sa Pinas ano? Sa bagay, korek ka dyan ate. O siya, alis na ako. Magsha-shopping lang ako. At may kainan rin ako nakita sa may alabang. Mukhang masarap ang mga pagkain nila. Ipagti-take out kita. Saad pa ni Clara at nagpaalam na sa kanyang ate Sandy. Ginugol ni Clara ang oras niya sa pagsha-shopping. Nang makaramdam siya ng pagod, nagpahinga siya saglit at nagpasya siyang pumunta sa restaurant na nakita niya online sa alabang. Ngunit napalis ang mga ngiti sa labi niya nang may mamataan siyang isang pamilya na figura habang nag-drive siya ng kotse sa kabaan ng alabang. Vince? Usal niya sa kanyang sarili. Nakita niya kanyang ex-husband si Vince. Payat, madungis, at wala sa sarili. Balisa habang nakatingin sa isang sulok. Pero paano nangyaring nasa lansangan siya ngayon at ganyan ang postura niya? Anong nangyari? Hindi niya maintindihan ang sarili. Nakaramdam siya ng konting awa para kay Vince. Nilapitan niya ito
Ngunit hindi siya bumaba ng sasakyan dahil ayaw niyang makilala nito. Bigla siyang napahagulhol dahil kahit papaano ay naging malaking parte pa din ng tao sa kanyang buhay kung nasan man siya ngayon. Wala siyang alam kung anong nangyari sa kanyang ex-husband, bastang alam niya, bukod sa pambababae, ay lulong ito sa drugs simula pa nung naging sila at hanggang ewan niya. Oh, ginabi ka yata. Mas nauna ba akong nakauwi sa'yo ah? Mukhang na-enjoy mo yata ang pag-shopping, Clara. Bunga ni Sandy kay Clara nang makapasok ito sa bahay. Ate, may nabalitaan ka pa tungkol kay Vince? Nakakunot ang noo ni Sandy habang pinagmamasdan ng mukha ni Clara kung seryoso ba ito sa kanyang tanong. Bakit mo natanong? Wala akong balita kay Vince. Pero ang last na nasagap kong chismis roon, niloko raw si Vince ni Glyza at tinangay lahat ng ipon niya. Nalulong din si Vince sa droga. Nakita ko siya kanina, ate. Oh, tapos? Nakausap mo? May ginawa ba siyang hindi maganda ha? Kaya hindi na maipintay yung mukha mo? Namumugto rin yung mga mata mo, Clara. Pinaiyak ka ba? Wala. Hindi nga kami nagkausap eh. At hindi rin niya ako nakita. Saan mo siya nakita? Sa kalsada. Sa alabang, ate. Ang laki ng pinagbago niya. Yung dating malinis at ayaw ng kahit na dumi sa katawan na Vince ngayon. Sobrang dungis na at sobrang payat na rin niya. Lansangan na rin tinuring yung tahanan natin. Ha? Paano nangyari yun? Hindi na siguro siya nakaahon simula nang lokohin siya ni Glyza. Grabe nga naman no. Ang bilis talaga ng karma. Tingnan mo, siya pa rin ang kawawa sa huli. Mabuti na lang talaga't natauhan ka, Clara. Hindi ko maintindihan ng sarili ko, ate. Nakaramdam ako ng awa kay Vince. Kasi kahit niloko niya ako, hindi ko pa rin maiwasang maawa sa kalagayan niya. Alam kong nagkamali siya pero parang hindi naman yata makataong nangyari sa kanya. Ano ka ba, Clara? Masyado ka naman yatang mabait. Talagang naaawa ka pa, no? Hindi mo ba naisip? Nakasalanan ni Vince ang lahat kung bakit siya napunta sa ganung kalagayan? Oo, normal na makaramdam ka ng awa. Pero sana naman huwag kang gumawa ulit ng hakbang. Nasa huli, ikaw lang din naman ang matatalo. Wala akong gagawin, ate. Naaawalan talaga ako sa tao. Kahit kasi ganun yun eh. May pinagsamahan rin kami ni Vince. At naging mabuti rin siya sa akin. Ganun na nga. Pero hanggat maaari, pigilan mo yung puso mo. Alam kong hindi pa yan nahilom ng tuluyan eh. Kaya may tendency pa na maging marupok ka. Pero sana naman pag-isipan mo ng mabuti. Si ate talaga. Hindi na nga. Nakasimangot ang sambit ni Clara. Natawa na lang rin si Sandy dahil sa naging itsura ng kapatid. Para itong batang pinipilit na depensa ng sarili sa mga magulang. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Muling bumalik si Clara sa Singapore at kinalimutan ng nakita. Muli niyang tinuon ang sarili sa trabaho at sa mga bagay na hindi makakapagpaalala sa kanyang nakaraan. Halos 1 taon na niyang tumagal bago niya isipang umuwi muli ng Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong to, hinanap ng muli si Vince sa dating lugar na huling nakita sa kalsada ng Alabang. Ngunit wala siyang nakitang Vince. Bakit ba hinahanap mo pa si Vince, Clara? Don't tell me mahal mo pa rin ang kumag na yon. Ate Sandy naman hindi ba pwedeng maging mabuti sa kapwa? At isa pa, 2 taon nang nakalipas. Mukhang ikaw hindi makamove on Mukha mo, Clara. Balak mo ba siyang tulungan kaya ka bumalik dito sa Alabang? Napaisip naman si Clara at saglit nang ngumiti. Hindi naman siguro masama kung tutulungan ko siya, di ba, Ate Sandy? Ay, naku. Ang hirap talaga kapag may sobrang bait na kapatid. Ay, ikaw nang bahala, Clara. Hindi naman kita mapipigilan o madidiktahan sa kung anong gusto mong gawin. Sige lang, kung dyan ka sasaya, kahit ikakainis pa ng buong pagkatao ko. Sige na, tulungan mo lang lintik na Vince na yan. Napakalakak naman si Clara dahil sa inasta ni Sandy. Halos hindi na kasi may pintang mukha ng Ate Sandy niya dahil sa inis. Mukhang wala na dito si Vince, ate. Baka may tumulong na sa kanya. Nagtanong-tanong rin ako. Matagal na raw na hindi bumalik ang pulubi na si Vince. Sayang naman
1 linggo pa man din lang itatagal ko rito sa Pilipinas. Hayaan mo na yon. Baka may tumulong na nga sa kanya. Ang isipin mo na lang ang pag-e-enjoy mo, Clara. Ginawa nga ni Clara ang payo ng ate Sandy niya. Nag-enjoy siya sa loob ng 6 na araw. Pumunta silang beach, nag-out of town at nag-window shopping. Ngunit bago pa siya bumalik ng Singapore, humingi siya ng tulong sa DSWD at nag-iwan ng 1 million para sa pagpaparehab kay Vince bilang tulong at naging mahalagang parte din sa kanyang buhay. Yo, paring Vicente. Nakatulala ka na naman dyan. Lugi na bang kumpanya mo? Sira ulo. Hindi. May iniisip lang ako, Eman. Sino? Yung ex-wife mo? Hindi mo pa rin ba mahanap? Umiling naman si Vince sa kaibigan niyang si Aman. 3 taon na rin nakalipas, magmula nang gumaling si Vince. Naging successful ang pagpaparehab niya. Nalaman niya rin na si Clarang tumulong sa kanya para siya gumaling. Ang hirap niyang hanapin, Eman. Kung saan ako pumunta, hindi ko pa na siya matagpuan. Hindi ko nga maintindihan ng sarili ko eh. Ako yung nagloko. Tapos ako ngayon ang may ganang magreklamo dahil hindi ko siya mahanap. Kasalanan ko naman lahat. Ako yung nagloko. Ako yung nanakit. Ano bang aasahan ko? Na kapag nakita kami, babalikan niya ako? Nakakatawa lang isipin na umaasa pa rin ako na maayos ko pang nasira naming relasyon. Kung prosigido ka, Vince, makakaya mong ayusin ang lahat. Makakaya mong baguhin ang lahat. Hindi nga lang lahat. Pero sure naman ako na may maayos pero mababago rin. Tiwala lang pare. Try mo kayang i-approach yung ate niya. Paano? Galit na galit nga sa akin sa ate Sandy. Halos patayin nga ako nun eh nang lumapit ako para mag-sorry sa lahat ng nagawa ko. Kasalanan mo kasi lahat pare. Pero handa akong tumulong para maayos kayo. Sapat ng pagpapatawad ni Clara, Eman. Wala na ako ibang hihilingin pa. Kahit hindi niya ako balikan ay ayos lang. As long as makuha kong pagpapatawad niya. At paghirapan ko pa to ay ayos lang sa akin. Sising-sisi ako sa lahat ng ginawa ko sa kanya. Hindi niya deserve ng ganong treatment pare. Ang hirap. Sobrang hirap tanggapin sa sarili ko. Nagawa ko siyang saktan ng ganong kalala. Sobrang mahal ko si Clara. Pero lintik. Nasaktan ko siya. Bumuhos ang mga luha mula sa mga mata ni Vince habang nagkukwento sa kaibigan niyang si Aman. Business partner niya si Aman, magmula nang gumaling siya, sinikap niyang magkapagsimulang muli. Ginawa niyang lahat para mabuild ang pangarap niyang kumpanya na para sana sa future nilang dalawa ni Clara. Nagpatayo siya ng coffee shop dahil alam niyang pangarap to ni Clara. Binago niyang lahat sa sarili niya. Pinagsisihan niya ang lahat ng kasalanan niya. Ilang beses rin siyang huminang tawad sa ate Sandy ni Clara, ngunit hindi siya nito magawang patawarin. Bagay na iintindihan naman niya dahil sa una pa lang, malaki ng kasalanan niya. Vince, I have good news. Sigaw ni Aman habang papasok sa mansyon ni Vince. Isang dapit hapon. Ano yun? Hingal na hingal ka pa talaga. Pare, sobrang swerte mo. Alam ko na kung naasan si Clara. Namilog ang mata ni Vince sa narinig at agad na hinawakan ang magkabilang balikat ni Eman. Paano mo nalaman? At nasan siya ngayon? Sa Singapore pare. Sa isang sikat na bangko siya nagtatrabaho bilang head manager. At paano ko nalaman? Simple lang. At trabaho lang naman yung kapatid kong si Leslie. Wala nang sinayang na oras si Vince. Sa tulong ni Eman, nakarating agad siya sa Singapore. Teka, anong sasabihin ko? Anong gagawin ko? Sure kasi ako na hindi niya ako kakusapin, Eman. Frustrated na sabi ni Vince sa kaibigan niyang si Eman. Hindi ka magiging successful CEO kung hindi ka magaling sa ganyan. Ang gawin mo, mag-open account ka sa bangko nila pero Philippine base. Paano kung magtanong? Kung magtanong ng kung ano-ano, ikaw nang bahalang sumagot. Kaya mo na yan, pre. Alam na ni Leslie ang gagawin niya. Sinabihan ko na rin siya. Huminga ng malalim si Vince bago ngumiti habang papasok sa bangko. Nakita niya raw ng kapatid ni Emang si Leslie na may makahulugang ngiti bago niya ito nilapitan. Ngunit natapos ng lahat ng proseso ay hindi pa rin nakikita ni Vince si Clara.
Bigo siyang lumabas ng bangko. Ano? Nakausap mo na ba? Hindi. Hindi ko nakita sa loob eh. Yung kapatid mo ang todo asikaso sa akin. Tsk. Maghintay lang tayo rito ng ilang minuto. Malapit na rin ang lunchtime nila. Sure akong lalabas na yon para kumain kasama si Leslie. Ganun na nga ang ginawa nila. Naghintay sila hanggang 12 p.m. Ngunit si Leslie lang lumapit sa gawin nila. Uy, Kuya Eman, andito pa pala kayo? Hinihintay niyo si Clara? Oo, nasan siya? Ang sabi nitong si Eman kasama mo raw na lalabas ah. Hoy Vicente, wala akong sinabing kasama ah. Ang sinabi ko baka kasama. Parehas lang yun Eman. Hey, tama na nga kakasigawan. Parang hindi kayo businessman sa lagay niyong yan. By the way, huli na kayo ng dating. Kaka-resign lang ni Clara. Nagkasakit ang ate Sandy niya. Kaya sure akong nakauwi na yun ng Pilipinas. Tara na Eman. Saan naman tayo pupunta Vince? Saan pa ba? Eh di uuwi na ng Pilipinas. Mahirap iwanan ng kumpanya. Ulul, wag ako. Alam kong gusto mo lang sundan si Clara eh. Alam mo naman pala, kaya tara na. Muling lumipas ang araw, linggo at mga buwan. Nabigo pa rin si Vince na matagpuan si Clara. Pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na matatagpuan niya muli ang una niyang pag-ibig. Ang unang babaeng minamahal niya. Sa gasoline station sa Alabang na malagi si Vince. Since ito ang pinaka-main business niya, bukod sa kumpanyang meron siya. Samantalang sa kabilang banda, naroon si Clarang nakangiti habang pinagmamasdan ng ate Sandy niyang bumabalik ng sigla. Salamat namat naging maayos ka na ate. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may mangyari sa'yong masama. Psst, ang galing ba naman ng nurse ko? Sinong hindi gagaling ha? Ay, huwag ka na munang magtrabaho. Ako munang bahala sa'yo. Naiintindihan mo ba ha ate? Oo Clara. Ewan ko ba kung bakit ako nagkaroon ng diabetes? Hindi naman ako mahilig sa matamis. Ate, hindi lang naman matatamis sa pagkain ng kasya ng pagkakaroon ng diabetes eh. Malay ko ba? Ano pa kayang posibleng rason ha, Clara? Saglit namang napaisip si Clara bago nagsalita. Siguro kapag hindi tamang ating pagkain, kulang tayo sa galaw at sobrang timbang. Nahihirapan kasi ang katawan nating kontrol ng asukal sa dugo eh. Dahil dito, tumataas ang posibilidad na magkaroon ng diabetes. Ganun pala yun? Oo, o siya. Aalis muna ako at kailangan ko pang bumili ng gamot mo. Nang matapos si Clara sa lahat ng kailangan niyang bilhin, naisipan niyang kumain sa bagong bukas na resto sa Alabang mismo. Ngunit napangiwi siya nang makita niyang paubos ng gasolina niya. Kaya naisipan niyang dumaan muna sa gasoline station. Ngunit nagulat siya nang ang lumapit sa kanyang staff ay ang dating pulubing si Vince. Ngunit isa na itong malinis at nakabihis na pang negosyante. Clara? Vince? Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo rito? This is my business, Clara. Namilog ang mata ni Clara at tiningnan ang kabuuan ng gas station. Wow! Asinsado ka ng tao. Congrats! Salamat. Kamusta ka na? Ang tagal rin nating hindi nakita. Nakaramdam ng tuwa si Vince sa puso niya. Sa ilang taon niyang paghahanap kay Clara, masaya siyang natagpuan ito sa mismong pag-aari niya. Ayos lang naman ako, Vince. Nakaahon din sa wakas. In a rush ka ba ngayon, Clara? Hindi. Bakit naman? Gusto sana kitang makausap kung okay lang sa'yo. Sandali namang naktigilan si Clara bago tumango. Pumunta sila sa bagong bukas na resto malapit lang sa gasoline station na pag-aari ni Vince. Salamat sa pagpapaunak na makausap ka, Clara. Wala yon. Ano bang pag-uusapan natin? Grabe, ang laki na ng pinagbago mo ha. Akala ko nga hindi na ako makakabangon pa eh. Nalugmok ako ng maraming beses, Clara. Maraming beses rin akong sumubok na bumangon. At ang huling pagbangon ko, hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging dahilan. Sinabi sa akin ng mga staff sa DSWD ng pagtulong mo sa akin. Sobrang nagpapasalamat ako, Clara. At halos hindi ko alam ang gagawin para makabawi sa'yo. Minuminuto kong pinagsisihan ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Dumating sa punto na hiniling ko sa may kapal na sana dumating ang tamang oras na magkita tayo.
para makahingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Mahirap magpatawad, Vince. Kahit okay na ako, hindi na masakit. Nahihirapan pa rin akong patawarin ka. Hindi kasi naging madali sa akin ang lahat eh. Hindi naging madali ang process of healing na pinagdaanan ko. Halos ikamatay ko yun eh. Lalo na, hindi lang naman panilokong rason ng trauma ko. Namatay rin ako ng anak, Vince. Namatay rin ang batang 6 na buwan kong iningatan sa loob ng tiyan ko. At aminado akong ikaw ang sinisisi ko sa nangyari. Dahil hindi ako makakaranas na ganong kalalang stress kung hindi ka nagloko. Kung maayos ka lang na asawa pagdating sa akin. Pero hindi naman ako ipoktita para hindi ko maamin sa sarili kong may pagkakamali rin ako. Sana pala ng panahong buntis ako, hinayaan na lang kita. Sana iniwan na lang kita. Katulad ng sinabi mo. Sobrang nabulog ako sa pagmamahal ko para sa'yo. To the point na hindi ko naisip ang epekto nito sa batang nasa tiyan ko. Alam ko. At maniwala ka sa hindi. Pinagsisihan ko ang lahat ng yun, Clara. Hindi ako pinapatuloy ng konsensya ko pag mula nang makunan ka. Hindi ko nga namalayan na nakauna pala ako ni Glyza eh. Sa sobrang makasarili ko at taas ang pride ko, hinayaan ko mawala lahat sa akin. Hinayaan ko mawala ka at ang magiging anak sana natin, Clara. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Dahil kasalanan ko lahat ng yan, Clara. Akong may pananagutan ng lahat. Hindi ako nakontento. Nasilaw rin ako sa laki ng perang nahahawakan ko. At dumating sa puntong bumalik ako sa pagdodroga na dapat hindi ko na ginawa. Dahil mas lalong naging komplikado ang relasyon natin dalawa. Hindi ko na makontrol ang sarili ko sa lahat. Tawarin mo ako. Hindi na napigilan ni Vince na tumulo ang luha niya. Maya-maya pa'y sunod-sunod ang umagos ang luha galing sa kanyang mga mata. Sa ilang taong paghahanap niya kay Clara, hindi niya inaasahan na muling titibog ang puso niya rito. Muling bumalik lahat ng masasayang alaala nila nang magkasintahan pa sila. Hindi na natin maibabalik ang lahat ng yun, Vince. Alam ko. Maraming salamat pa rin kasi tinulungan mo ako sa bala ng ginawa ko sa'yo. Nabili mo pa rin maging mabuti sa akin, Clara. Ayos lang yun. Masaya akong matulungan kita, Vince. Masaya akong makita ka ng gantong sitwasyong meron ka. Masaya akong makitang muli ang sigla sa mga mata mo. Sana lang hindi ka na bumalik sa dati mong bisyo. Kasi nakakaawang maging bago mong pamilya. Balak mo bang mag-file ng annulment, Clara? Hindi ko pa alam. Pero kung gusto mo, pwede ka naman ang mag-file. Pipirmahan ko naman agad, Vince. Hindi ko pa kasi makasikaso yun sa ngayon eh. Dahil busy pa ako sa pag-aalaga kay Ate Sandy. No. Hindi ako magpa-file. Wala akong balak mag-file ng annulment. Bakit naman? Gusto mo talaga na ako pa rin ang mahirapan, ano? Fine. Ako nang magpa-file. No. Huwag mong gawin, Clara. Bakit? Balak ko pa sana ayusin ang relasyon nating dalawa, Clara. No. Hindi na kailangan, Vince. Hindi lahat ng nasira ay maayos mo pa. Hindi lahat ng gusot madadaan sa plancha. At hindi rin lahat ng relasyon may second chance. Ang purpose rin kasi kaya ako pumayag na makipag-usap sa iyo para magkaroon tayo ng closure sa isa't isa. Pero wala sa isip kong makipag-ayos ulit sa iyo. Tama na sa akin isang traumatizing experience na galing sa iyo. Huwag mo naman sanang dagdagan pa, Vince. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon. Sana naman, respetuhin mong desisyon ko. Naiintindihan ko, Clara. Pasensya na. Ang kapal din talaga ng pagmumukha ko, no? Matapos kitang saktan na sobra, umaasa pa rin ako magkakais tayo. I'm sorry. Masyado yata akong nag-assume na maayos ko pa to. Masyado ko rin pinaasang sarili ko na may konting pagmamahal ka pa sa akin dahil na tinulungan mo ako. Sorry, Clara. No, it's okay. Normal lang na mag-assume at paasahin ang sarili. At para linawin ko sa iyo, hindi kita tinulungan noon dahil may nararamdaman pa ako sa iyo. Tinulungan kita dahil kahit papaano, naging parte ka pa rin ng buhay ko. Kung na-misinterpret mo yung pagtulong ko sa iyo, sorry. Hindi ko na kasalanan yon. Ginawa ko lang alam kong tama at makakabuti para sa iyo. Dahil kahit gaano ka pa kasama,
Hindi mo deserve ang lahat ng naranasan mo noon habang nasa lansangan ka pa nakatira, Vince. Naiintindihan ko, Clara. Sorry talaga. Please, let's just eat and pretend that hindi nangyari to. Masyadong nakakahiya sa'yo. Ngayon ka pa nahiya sa akin, no? Okay lang yun. Salamat rin dahil naiinis mo ako. Matapos ng pag-uusap ng dalawa, ay mas lalong gumana ang pakiramdam ni Clara. Maging si Vince ay gano'n rin ang pakiramdam niya. Mukhang masaya ka ngayon, Vicente Anong latest? Anong ginagawa mo dito, Eman? Na hindi ka malang marunong kumatok. Nakabukas At saka, ang bingi mo. Ngumingiti-ngiti ka mag-isa. Anyari? Sabi ng isa nating empleyado sa gasoline station, nakita ka rin nilang may kausap na babae. Sino yun Wala yun. Sus, sino nga? Masikreto ka na ngayon Vince. Ano ba? Ingay-ingay mo. Si Clara yun. Masaya ka na? Napatakip naman ng bibig si Aman at agad lumapit kay Vince. Kaya pala. Ano nangyari Nagkausap kayo? Nasabi mo bang mahal mo pa rin siya? Nagkausap kami. Nasabi ko rin pero ayaw niya na. Pero masaya naman ako sa naging desisyon niya. Ang sabi pa niya, kaya raw siya pumayag na makausap ako dahil gusto niyang closure. And I think mas mabuti na yun. Nakaramdam kasi ako ng guilty. Nakikita ko rin na masaya na siya ngayon. At ayokong muling hindi masilayan ang napakagandang ngiti niya kapag pinilit ko pang ayusin ang nasira kong relasyon namin. She has a point and fair. Nakaka-proud na hindi mo siya pinilit ng balikan ka at halos mamatay ka na kakahanap sa kanya. Grabe. Matured Vince lang nasa harap ko ngayon Hinampas naman ni Vince si Aman. Siro ulo ka talaga. Gusto kong ipilit ang sarili ko sa kanya Gusto kong patunayan sa kanya na handa akong gawin ang lahat mapatunayan lang na nagbago na ako at hindi ko na siya sasaktan. Ang tanong, paano mo mapapaamong ex-wife mong buong-buo nang matapos mong durugin ang puso niya? Hindi ko alam. Pero magagawin ko naman siguro ng paraan yon. Ngumiti pa si Vince bago tumayo at pumasok sa kumpanya. Samantala, makalipas ang 6 na buwan, tuluyan ang gumaling ang ate Sandy ni Clara at muli siyang nakabalik sa Singapore para magtrabaho. Ngunit pala isipan pa rin sa kanya kung sinong secret admirer niya na halos araw-araw nagpapadala ng bulaklak. Haba talaga ng hair. May flower na naman sa dust niya. Sino ba kasi yan? Hindi mo pa rin kilala, Clara? Tanong ni Leslie kay Clara isang umaga nang pagpasok nila ng bangko ay may isang bungkus na naman ng rosas na nakapatong sa table ni Clara. Hindi ko rin kilala. Ang ganda nga ng handwritten niya Sobrang familiar din. OMG! Ang may pangalan na Clara! Look! Ting-ting? Pagbasa ni Clara sa pangalang nakasulat, halos mapaawa ang labi niya nang mapagtanto kung sino ang secret admirer niyang iyon. Walang iba kundi si Vince. Ting-ting ang tawag niya rito dahil patpati nito ng mga bata pa sila, habang ang tawag naman sa kanya nito ay Tubbs dahil mataba si Clara ng bata pa sila. Kilala mo na kung sino? Oo, at hindi ako natutuwa. Ano naman bang trip ng lalaking yun? Sino ba? Yung ex-husband ko? You mean si Kuya Vince, Clara? Natigilan naman si Clara at tumingin kay Leslie nagtataka. Kilala mo si Vince? Oo. Business partner siya ng kuya ko. Ay, alam mo ba? Nang araw na umalis ka ng Pinas dahil nagkasakit ang ate mo, pumunta sila dito. Hinahanap ka nila. Nag-open pa nga si Kuya Vince ang account dito mismo sa bank natin Kahit meron naman sa Pinas, para daw makita ka. Ang kwento rin ng kuya ko, hinahanap ka rin Kuya Vince ang 2 taon. Halos suyuri na raw noong buong mundo para mahanap ka. Hindi raw kasi sinasabi ng ate Sandy mo kung nasan ka, kaya siya nalang gumawa ng way. Nagulat naman si Clara sa nalaman niya. All this time, sincere pala sa kanya si Vince at seryosong makipag-ayos. Ang akala niya kasi kaya ito nakikipag-ayos sa kanya dahil tinulungan niya ito pero mali pala siya. Hindi ko alam na ganun palang nangyari.
Siyempre hindi naman kasi kayo nagkakausap. Or baka hindi inamin ni Kuya Vince kung paano niya suyuri ng buong Pilipinas para mahanap ka lang. Alam mo bang sobrang nagsisisi raw si Kuya Vince sa mga nagawa niyo sa'yo? At nakikita ng kuya ko na porsigido siya na patunayan sa'yo na nagbago na siya at hindi ka na rin niya sasaktan ulit. Kaya sana mag-usap ulit kayo para malinawan kayo, Clara. Dahil kahit hindi mo aminin sa akin, alam kong mahal mo pa rin siya. Napayuko naman si Clara at hindi alam ang sasabihin sa kaibigan. Nagpaalam siyang lalabas muna para magpahangin. Ngunit nagulat siya nang makita niyang naroon si Vince sa favorite spot niya, nakahiga. Vince? Anong ginagawa mo rito? Natutulog lang. Wala kang maluloko rito, Vince. Ano nga? Fine. Sinusundan kita. Diyan ako nakatira. Turo pa ni Vince sa kondong malapit ng si pinagtatrabahoan ni Clara. Bakit? Para saan pa? Dahil katulad ng sinasabi ko sa'yo sa mga letter na pinapadala ko, handa akong patunayan na seryoso ako sa'yo, Clara. At gagawin ko lahat. Makuha ko lang ulit ang tiwala mo. Pangako, hindi na kita muling sasaktan. Hindi ko na kasi alam kung paano pa kita pagkakatiwalaan, Vince. Ang hirap na kasi magtiwala pa. Alam ko naman yun. Pero bigyan mo lang ko ng pangalawang pagkakataong mapatunayan sa'yo na seryoso ako. At sa pagkakataong to, hindi ko na sasayangin pa, Clara. Pangako. Nagsusumamong pakiusap ni Vince. Nakita ni Clara kung gaano kaporsigido si Vince, kaya binigyan niya ito ng pagkakataong muling ligawan siya. Makalipas ang 1 taon ng pagtsatsaga ni Vince na makuha muli ang tiwala ni Clara, nagtagumpay siya. Dahil muling nagkamutihan silang dalawa at nagsimulang muli upang itamang mga pagkakamaling nagawa. Thank you so much for giving me a second chance, Clara. Pangako, hindi kita bibiguin. Salamat rin sa pagtsatsaga, Vince. Deserve mo ng second chance na yan dahil pinatunayan mo sa akin na lahat ng tao pwedeng magbago kapag porsigido. Mahal na mahal kita, Clara. Mahal na mahalin kita, Vince. Ngayon, isa ng bilyonaryong negosyante si Vince at ganoon din si Clara. Naging triple ang blessing sa kanya simula nang tulungan niya si Vince sa sekretong paraan. Naging sila muli at ngayon nakaharap sa altar ng Diyos para sa kanilang kasal. Binayayaang muli sila ng napakalusog na anak at masaganang pamumuhay. Hindi naman masamang magbigay ng pangalawang pagkakataon, lalo na kung ang taong yon ay porsigido kagaya ni Vince. Porsigidong ipakita na kaya nitong baguhin ang sarili para lang sa pangalawang pagkakataon. At kaya nitong patunayan na lahat ng tao ay deserve ng second chance. Huwag po nating sisihin ang babaeng nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa taong nanakit sa kanila. Katulad na lang ni Clara. Makapangyarihan ng pagmamahal at hahamakan ito ang lahat. Manaig lang ito sa puso natin. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod muli.